girl, Ras na naman, and we are back sa pagbablog kasi na-miss ko talagang mag-vlog, guys. Actually, kagabi, kausap ko yung pamangkin ko, tapos iniisip ko kung magbablog ba ako or magsasayaw kasi na-miss ko talaga yung itong ginagawa ko na to, tapos yung mag-edit ako ng videos. As in, na-miss ko yung mga dati kong ginagawa. Kasi ngayon, na-busy ako sa baking, tapos nung paraang month, na-busy naman ako sa paggawa ng nails sa mga nail clients. And today, meron tayong isang nail client. And classic pedicure lang yung gagawin natin sa kanya. Ano lang yon, dry pedicure and then regular polish yung gagamitin sa kanya. Hindi ko pa alam kung anong color. Pero ipapakita ko sa inyo yung setup ko. So guys, ito yung setup ko. Meron lang akong trolley dito. Ayan, nandito yung mga swatches ng aking mga regular polish. Tapos yung mga iba pang gel polish. And then, alcohol, micellar water, tissue. Tapos yung aking nail drill. And naka-ready na dyan yung mga gamitin ko. And then, dito sa baba, yung aking powder. And then, meron akong lagayan dito. Itong, ano na to, meron dyan mga nail file. Cotton sticks, lint-free cotton. Tapos yung pang toe separator. Tapos, andito yung mga gamit ko para mamaya. Medyo mahirap lang yung setup na ganito, pero convenient naman siya sa akin dahil madali lang siyang ilipat ng pwesto kapag wala akong pedicure session. And then, ito yung nilaban kong mga towels para pangsapin mamaya. And yung mga regular na nail polish. And of course, ito yung upuan ng ating nail client. And may mga water dyan, may mga chocolates, and yun yung mga swatches ng mga gel polish. And ito yung patungan ng paa niya na merong dust collector. Tapos itong chair na yan, wala akong mahanap na maliit na chair sa mga stores dito. So itong foldable na lang para madali siyang ligpitin. And then ito yung aking setup para sa manicure. So itong ilaw ko na to, guys, ay pwede siyang ganito for pedicure. Ayan, igaganyan ko lang siya. Pwede ko siyang ilipat dito kapag manicure session. So, kukuha pala ako ng gloves para mamaya. So, dalawang glove ang gagamitin ko. And then, kapag pedicure, nagdadalawa na mask ako. Okay, tapos ilalagay ko lang siya dito para madali yung access ko dyan mamaya. And this one, filter yan dito sa dust collector para hindi masyadong madumi yung mismong filter niya. And ito sa pen. Pero right now, mas gusto kong gamitin yung tissue na makapal, yung kitchen towel. Kasi ang kapal niya, tapos ewan ko, parang hindi siya masyadong nag-i-sleep compare dito kasi parang masyadong madulas yan. And sa second naman, magulo. Magulo lahat, pero ito, meron ako dito yung loyalty card and then yung aftercare. Ito yung mga freebie ko. Ito, nasa lagayan to yung saan, pero tinanggal ko dyan ko muna siya nilagay. And then, ito, mga ibang stock. Ayan, ito yung aking mga pa-freebie. Every session to. So, meron siyang nail brush, tapos nail file, and then cuticle oil. Tapos, yung aftercare, instruction, and then kapag ano naman pwedeng yung may loyalty card. So itong mga to walang loyalty card kasi yung iba kong clients ay meron na. So kapag needed lang, tsaka ako maglalagay nun. And then trash can, naglalagay ko pala dito. Hindi ka ko na makalimutan. Ayan. Para hindi makalat kapag kailangan ko magtapon. So, on this side, dito yung mga gamit ko na kailangan madali kong ma-access. Dito kasi may cord. So, yung mga hindi ko masyadong kailangan, dyan nakalagay. Ayan, so mga sponges kung para sa chrome or ombre. And then, foil. Tapos, mga brushes again. Ito, ginagamit ko to before, nung nasa Pilipinas ako, ginagamit ko siya pang clean din ng sa mga daliri, sa kamay. Pero, hindi na ako masyadong gumagamit nito. Pang pedicure na lang siya. Ito na madalas ang gamit ko. Ito naman, nail files kapag soft gel extension. And then, this one, hindi na ako gumagamit ng ganito kahaba kasi masyado siyang magastos. Pero, inuubos ko lang siya, yung stock ko nito. And bibili ako yung maliliit na lang. Tapos ito, kapag ka mga manicure lang na
removal, gel manicure, o kaya builder gel manicure. Yung walang extension na builder gel, okay? And then, lint-free cotton. Tapos ito, ginagamit ko siya pang kalat ng cuticle oil after ng session. Cotton swabs. So, meron ako niyan dito para hindi ko to masyadong buksan-buksan. And, dito yung mga, ayan, yung mga gamit ko. Ito yung iba pang nail drill bits. Pero hindi ko siya maayos pa. Ito, madalas mga ginagamit ko. Ito, pang design. Pero, hindi yan masyadong nagagamit. So, isa yan sa mga hindi ko i-recommend. Kung nag-uumpisa ka, hindi ko siya masyadong i-recommend. Lalo kung more on simple ang mga clients mo. And for this part, ay mga gel polish. Bala kong bumili ulit ng mga panibagong gel polish set. Pero, iniisip ko mga cat eye or magnetic. Ito yung mga gamit ko. 5 lang ang meron akong ganyan. Ito yung mga solid colors. And ito, mga jelly gel. So, double rhythm yung brand nito. Medyo expensive siya. Actually, expensive siya for me. Lalo nung mga una kasi, nako-convert ng utak ko yung presyo niya. So, parang $89 yata ito. Yung isang set nito na may kasama ng swatches na ganyan. Sa dalawa na to, dito, ayan, nilalagay ko yung mga gamit ko pang pictorial ng kamay or ng paa. Tapos, ito, bumili lang ako ng isa pero balak ko magpalit na neto. Pero siguro next time, kapag trip ko na talaga. Tapos bumili pa ako neto, yung mga dyaryo na ganyan. Hindi ko na masyado nagagamit kasi okay na ako sa ganito. Tapos ito, soft tool pa to nung sa belo ko nung kinasal ako. So, meron sa bahay na natira. Pinadala ko na lang dito. Pati ito. Para hindi ako gagastos. So, gamit na gamit to kasi parang mas soft tingnan yung photos sa niya. So, actually guys, I'm happy kasi nakapag-vlog na ulit ako. Actually, may mga vlogs akong hindi ko na-edit na gusto kong i-upload yung nag-snow kami. Pero, sana, bago itong video na to ay ma-upload ko yung snow. Yung first time kong mag-snow. Super happy ako dun talaga. Pero, mas malamig pa dito sa Vallejo kaysa doon sa Lake Tahoe kasi mainit yung araw dun Pero nung pagbalik namin dito, mas gininaw pa kami dito. Siguro dahil may baka naka-heater. Pero nag-aircon kami nun Naiinitan talaga ako nung time na yun dun. And hindi nag-i-snow dun na yung nagbe-rain. Ano bang tawag dun? Pero dun sa itaas ang lamig niya. So, ngayon, ipagpe-prep ko ng ulam yung bibem, yung asawa ko. Kasi ako kumain na ako kanina. So, siya na lang ang ipaghahain ko. Actually, alam nyo, ang dami kong gustong gawin ngayon. Pero, ang problem ko, yung kamay ko talaga, kagabi, ang sakit niya. Sabi ni bibem, ito daw yung ipa-check up namin. Kasi, madalas nga siyang masakit talaga. So, nilagyan ko siya ng salon pass. Usually, pagkalagay ko nun kinabukasan, okay na. Pero, minsan, umaabot siya ng sa labas umaabot siya ng 1 to 2 days bago gumaling. So, baka bukas magaling na to. Kailangan hindi ko lang siya basain pagkapagod ako. And talagang mini-maintain ko lang, hindi ko siya yung mabend talaga yung paganto. Ayan. Liben? Andito ka na. Magpe-prep pa lang ako ng ulam mo Bakit ganyan? Tama. Hi. Ako sa'yo May manok ulam mo, nilaga? Oo nga, may manok. Nilagain manok? Okay. Bibem, yung chicken ay yung nilaga mo ba? Lagyan ko ng karne? So guys, yung mga rice dito nilagay namin sa ref. Kasi dati nung malamig, hindi. Kasi hindi siya napanis. So nung medyo uminit, nagkaroon na naman kaming panis na kanin. So sayang yung kanin, kaya lalagay ulit sa ref.
So guys, finally, nagamit ko na siya. Nagawa lang akong matcha pala. Papakita ko sa inyo. Tchadan! Pero, hindi siya yung kagaya nung gawa ng iba ng matcha. Kasi, wala akong whisk. So, kung anong meron dyan, yun ang ginamit ko. Kasi, bala ko talaga mag-order nun. Pero, lagi ko siyang nakakalimutan. So, ngayon, nag-order na talaga ako kasi ang hirap kung anong gagamitin ko pang gawa ng matcha. Hindi talaga ako mahilig sa matcha, pero si Bibim ang talagang napaano sa akin nito, nakapagpainom ng matcha. Hindi naman niya ako pinilit. Ano lang talaga, tinikman ko. Tapos, parang hinahanap ng ilong ko yung amoy ng matcha. Alam niyo yun? Gets niyo ba? Kasi dati, sinasabi ko, lasang damo siya. Pero damo naman kasi yata talaga to. So, yun. Sana mas clear pala yung audio natin. Kasi, meron siyang ano dito. Sobrang kapit ng magnet. Ayan. So, ito yung itsura niya. It's so cutie patuti. Pwede ko itong tanggalin. So, guys, nakakaloka kasi nung pagtanggal ko nito, naputol yung video. So, ito yung itsura niya. Super soft nung fur niya. Nakakatuwang hawakan siya. Tapos, ito, ayan, ito yung pangkabit niya sa mic. And then, ganito yung itsura naman. I'm so happy kasi meron na akong ganito. Talagang pinangarap kong magkaroon ng mic ng DJI kasi inis na inis ako kapag maingay ang paligid kapag nag-edit ako. Tapos, itong magnet niya, sobrang strong ng kapit niya as in, maliit lang siya. Akala ko talaga nung pagkabukas ko wala siyang magnet. Pero, alam ko talaga, demagnet ang nabili ko. Kasi gusto ko yung hindi siya masyadong kita kapag nasa labas. Ayan. Pero pwede ko namang tanggalin yung fur niya. Pero okay na siguro yan ganyan muna. Kasi nandito lang naman ako sa bahay. And maraming dumadaan na car ngayon. Tapos naka-open yung yung sliding door dito sa may balcony. So, sana hindi nyo naririnig yung ingay, no? Yun talaga yung goal ko, yung wala akong marinig na ingay na na kahit sa paligid. As in yung boses ko lang. Yun yung pinaka-goal ko talaga sa life kapag nagva-vlog. And guys, tingnan nyo pala yung aking hindi siya even yung as in perfect na circle. Para siyang pa-pentagon. Kung pentagon ba yung 5 na sides? Hindi ako sure kasi hindi ko na matandaan din. Parang ang cute niya lang tingnan. Sobrang laki nga lang niya. Kasi yung before ko, yung una kong mug na binili, nag-stain na siya sa loob kasi ang lagi kong iniinom noon ay honey citron tea na may ginger. So, nag-stain na siya sa loob sa napabilog, hindi na siya matanggal. So, sabi ko, sige, papalitan ko na nga yung mug ko para ibang kulay din. And spring season kasi, so, ang cute niya tingnan. Alam nyo, sa totoo lang, nagtatalo sa isip ko kung gagawin ko bang aesthetic yung video na to or yung talagang makikipagdaldalan ako na akala mo beshi kita na nakikipag-video call, ganon. Pero, I think dun ako sa mas natural lang talaga na kung may gusto akong idaldal sa inyo, sige, idadaldal ko siya sa inyo. Anyway, maghugas muna ako. Hala, nagasgas-gasgasan ko na yung ito yung pinaglutuan ko ng ng banana cake. Tapos, nagasgasan siya. I don't know why. Guys, alam nyo ba ang pag-steam ko ng dumplings sa rice cooker kasi wala kaming kaldero na pang steamer. So, dahil yung rice naman namin ay kapag nakapagsaing kami at lumamig na yon, nilalagay namin sa ref. So, walang laman to. So, ito yung ginagamit ko pang steam ng mga siomai. So, marami pa kaming rice ngayon. Kaya, dyan na lang yan. Tapos, inuusog ko siya dito sa pinakadulo kasi gusto ko talaga yung maluag. Maluag yung mga space. Gusto ko maluag siya. Alam nyo ba, kapag naghuhugas ako, or kami ni Mami, naka-gloves kami. Kasi ang dami niyang gloves. Pero, tinitipid namin to kasi ayaw namin gumastos ng marami sa pagbili ng gloves. Kasi, ito na lang yung magagawa ko sa kamay ko para hindi siya maging dry. And ang hirap maghugas, alam niyo yun, ng yung maligamgam na tubig ang gamit mo. Minsan napapaso pa ako. Though dito, napapaso pa din naman ako. Paminsan-minsan, kasi nakakalimutan ko minsan na anong ang tawag dito. Ito lang mahirap sa akin pag nagdadagdag na ako nito.
Ano na nga sinasabi ko? Tayo nakalimutan ko nung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko alam kung rinig nyo yung buhos ng tubig dito sa sa sink. Pero sana hindi. Para may silbi-silbi talaga ang mic na to. Kasi guys, naghuhugas ako para walang maraming hugasin. Kasi dadalawa na lang kami dito. Alangan namang matambak pa ang mga hugasin. Pero kapag umuwi si Bibem, siya naman ang naghuhugas ng kinainan namin. Or kapag kunyari nagluto ako, siya ang tagahugas. Ako ang tagaluto at tagainis ng bahay. Actually, naaya ako si Bibem na lumabas kami at mag-walking, pero ang sakit daw ng legs niya. Siguro dahil buong araw siya, pero siguro napagod siya kahapon. Kasi nag-double shift siya, nok AM. So, hindi naman ako mamimilit kung ayaw ng asawa kong mag-walking. Oh my God, sumakit na naman yung kamay ko. Hindi ko alam kung magluluto ako today or hindi. Kasi meron pa kaming ulam. Pero actually, ang ulam na lang namin ay nilaga. Tapos onti na lang yun. Wala na pala kaming uulamin. Isang kain na lang yata ni Bibem yun. Pero may siomay pa. Pero wala na kaming dinner mamaya. Alam nga mag-siomay na naman ako. Buong araw ako naka-siomay. Siguro magluluto ako today. So guys, I'll be right back kapag tapos na ako sa aking mga hugset. So, paano natin yan papatayin, di ba? Ay, nako. Alam nyo guys, binigyan ako ng client ko kahapon, si Erica, ng Trader Joe's na bag, yung malaki. Pero baka maging pang shopping bag ko to siya. Kasi yung mga eco bag namin ay pinang-grocery ko. So, kapag mamimili ako mga damit, siguro ito na lang ang dadaling ko para clean siya. Thank you so much, Erica, na inaate ko. Tapos, mas matanda pala ako sa kanya. Guys, in fairness, pinanood ko yung video ko na naghuhugas. Hindi maingay. Nakakatuwa. Hindi masakit sa tenga yung ng tubig, yung agos ng tubig. Nandito ako malapit sa may balcony. So, maraming dumadaan na car. Feeling ko hindi ko naman siya maririnig. Titingnan ko ulit. Pero kayo na yung, ayan, may dumaan na car. Ewan ko lang kung narinig. I'm happy. I'm happy sa pinurchase ko na mic. Tapos, maliit lang siya. Hindi siya masyadong kita kapag ka nasa labas. Siguro kung magluluto man ako sa susunod na vlog na yon. Kasi I think, napakahaba na ng video na to. Umpisa pa lang ng pagbabalik ko. Tapos, ang dami ko nang naidaldal sa inyo. So, ano pang mga idadaldal ko next time, di ba? So, yun lang guys. I hope na na-enjoy nyo tong video na to. And sisikapin kong makapag-upload lagi. Kung hindi man sayaw, at least itong vlog man na to, di ba? Kahit pag pinapanood ko siya, nagki-cringe ako sa sarili ko. Pero mas nagki-cringe ako kapag sa mga tutorials ko. As in. Pero sana bumalik ang sarili ko na kahit nakaka-cringe yung ginagawa ko, tinutuloy-tuloy ko pa rin siya kasi doon ako masaya. Gets nyo ba? Madrama ba yun? So, yun lang guys. Dito ko natatapusin yung video and I will see you on my next vlog.